Magandang araw sa inyong lahat. Sa presentasyong ito ay tatalakayin natin ang isa sa akademikong sulatin kung saan masusubok ang iyong galing sa pangangatwiran. At ito ay ang posisyong papel. Ano nga ba ang posisyong papel? Ang posisyong papel ay isang akademikong sulatin na naglalahad ng mga matitibay na katwiran ukol sa pinapanigang isyu. Katulad ng isang debate, nangangahikayat din itong maipaglaban kung ano ang pinaniniwalaan mong tama. Sa pagsusulat ng posisyong papel, kinakailangan mong gumamit ng mga matitibay na ebidensya dahil mahirap paniwalaan ang isyu kung wala kang mga batayan sa iyong mga argumento. Ang mga ebidensya ay maaaring kunin sa obserbasyon, mga pahayag mula sa otoridad tulad ng pulis, abogado, dalubhasa o propesor at iba pa upang maipakita na makatotohanan ang pinaglalabang isyu. Sa bawat paglalahad ng argumento, mahalagang madepensahan ito upang mapatunayan ang mali o di kapani-paniwalang mga binabatong isyu. Mas makatotohanan ang pinapanigang isyu kung may tatlo o higit pang matibay na ebidensya na magpapatunay sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Constantino at Zafra, nauuri sa dalawa ang ebidensyang maaari mong gamitin sa pangangatwiran. Mga katunayan, ito ay ang mga ebidensyang nakalap galing sa mga nakakita, nakarinig, nakaamoy, nakadama. Pwede ka rin gumamit ng mga taong nakasaksi at nakarana sa pangyayari, ngunit siguraduhin lamang kapani-paniwala ang mga ito. Mga opinyon, ito ay nakabatay sa katotohanan o hindi makatotohanang pansariling pananaw. Ito din ay nakadepende sa konteksto o isyu na pinag-uusapan. Halimbawa, debate, argumentasyon at panukalang patakaran. Mula sa aklat ni Baysan Julian at Tuntok 2016, narito ang mga hakbang na dapat taglayin sa pagsulat ng posisyong papel. Una, pumili ng paksa na malapit sa iyong puso. Malaking tulong ang pagpili ng paksa na malapit sa iyong puso at nakakaantig na interes ng marami. Pangalawa, magsagawa ng panimulang pananaliksik hingil sa napiling paksa. Ang panimulang pananaliksik ay layunin ang pagkuha ng sapat na ebidensya hingil sa isang paksa. Bumuo ng thesis statement o pahayag ng thesis. Ang thesis ay naglalahad ng pangunahin o sentral na ideya ng sulating pananaliksik. Isa itong matibay na pahayag na naglalahad sa pinapanigang posisyon o pananaw ng mananaliksik tungkol sa paksa na handa niyang patunayan sa pamamagitan ng pangangalap ng datos o ebidensya. Subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong pahayag ng thesis o posisyon. Ito ay pagpapahayag ng impormasyon kagaya ng debate para maipakita ang katotohanan at katibayan ng isyu. Panglima, magpatuloy sa pangangalap ng mga kailangang ebidensya. Mahalagang ganap na mapatunayan na ang napiling posisyon ay may matibay at malakas na ebidensya upang matibay rin ang iyong argumento. Buuin ang balangkas. Kinakailangan buuin ang balangkas ng posisyong papel upang magkaroon ng maayos at organisadong istruktura ang iyong pagsusulat. Ang balangkas ang magsisilbing gabay o plano sa paglalahad ng iyong mga argumento. Sa puntong ito ay tatalakayin naman natin ang balangkas o parte sa pagsusulat ng posisyong papel. Panimula. Bago magsimula, mahalagang maunawaan ang pinapanigang issue. Dapat kailangan malinaw at tiyak upang makuha ang atensyon ng mambabasa. Katawan. Sa pagsulat ng katawan, mahalaga ang lohikal na pagkakasunod ng mga argumento at mga ebidensya. Sa bawat argumento, mahalagang mapatunayan na mali o walang katotohanan ang binabato o mga argumentong tumutol sa inyong thesis. Sa bawat paglalahad ng pangangatwiran, bigyan ito ng mga matitibay na mga batayan mula sa mga pinagkakatiwalaang datos upang maipakita na makatotohanan ng iyong posisyong pinaglalabanan.
Sa konklusyon, ilahad muli ang argumento at ang talakayan ng magiging implikasyon nito. Sa huli, mahalaga ang maayos at may paliwanag na konklusyon sa isang sanaysay o anumang akta. Sa pagtatapos ng diskusyon, mahalaga na may parating ang kabuuan ng argumento at may paliwanag kung ano ang magiging epekto o implikasyon nito. At yan ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa posisyong papel. Sana ay may natutunan kayo sa aming presentasyon at magamit niyo ito sa inyong mga akademikong gawain. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!